Kakapasok lang, OMG, karma habang buhay ang sinapit sa wakas kulong na? Grabe, pamagatan ng kulong na agad. Amy, pinigilan ang luha, VP Sara. Ayan, etong balitang ito ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video ng ating mapapanood. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Kayo nag-create ng away sa mga Duterte ngayon, wala nang balikan. Sir Badong? Pwede niyo ba pang ibalik? Hindi na, nakilala na namin kayo. Hindi na kami magtitiwala muli. Never again. Never again na may Marcos na makakaupo sa Malacanang. Last na to. Unnecessary. Hindi ka na kailangan. Wala naman talagang ginagawa si Sara Duterte. Hindi nyo nga mapagbintangan na binulsan niya yung confidential fund. Simple lang naman yung sinasabi. Ginagamit yan laban sa mahirap bang intindihin nyo. Sa totoo lang, daming binubulag nito mga vlogger na to. Pero hindi nyo mapipigilan yung Duterte train. Yung ginamit nyo noon, ginagamit ngayon sa inyo. Yung mga kalye survey. Kayo nagpauso ng kalye survey. Kalye survey. Ginagamit sa inyo ngayon. Ay, ako gusto ko magkalye survey. Mga katunay, ayan na, magkakalye survey nga pala ako mga katunay. Naaalamin natin sa taong bayan, sa mga masasalubong nating mga tao. No, may mga aalamin tayong ganyan. Kung ano masasabi nila sa ganito, kay ganito, ganyan, ganyan. Makikisagap tayo ng balita. Sana suportahan niyo yun mga katunay ha. Yung gagawin nating kalye survey dito na ilalabas natin sa tunay na kritiko. Alamin natin ang pulso ng taong bayan ukol sa mga pangyayari dito ngayon na magaganap sa ating bansa. Diba? Kung ano yung masasabi nila mga katunay, diba? Kayo mismo, sige, try nyo. Hindi na kayo pwede dahil ano na kayo, pang-utis mayaman na kayo ngayon, yung mga vlogger, hindi na kayo magkakalye survey. Yan yung problema nyo. Ako, magkakalye survey pa rin ako. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kamahal ng mga tao si Duterte. Real talk tayo. Lahat ng uri ng survey nangunguna mga Duterte. Ang buong Pilipinas, majority ng hihinayang. Ngayon, balikan natin tong mga inaano nyo. Yung panibagong pinanluloko nyo sa tao. Ayuda. Ako, ikukul ko yan eh. Talaga? Ayuda? O sige, magkwentahan tayo mga kapatid. Nung panahon ni Pangulong Duterte, binadgetan, kasi wala po sa budget yan. Hindi naman natin alam na meron pandemyang magaganap eh. Wala po sa budget yung ayuda. Di ba? So nanawagan po si Pangulong Duterte, mag-special ano kayo kasi wala tayong pondo para sa ayuda. Nagkaroon po ng Bayanihan 1. Nasundan pa to ng Bayanihan 2. Alam niyo po ba, eto kwenta lang po, pinagmamalaki ngayon ni Martin. Ako dapat hindi na yan approach na tutulan. Paano mo tututulan yan naipasa na? Paano mo tututulan yan, Senator Amy, nakapirma ka na? Kinakantsawan ka na nga eh. Tingnan niyo po kung paano mga asar tong mga congressman. Alam po nila na pinalusot nila. Tama yung isa nag-comment eh. May nag-comment kahapon. Binabasa ko po yung mga comment niyo minsan eh. May nag-comment kahapon. Simple lang naman. Mapapalabas. May mga minutes of the meeting yan sila sa BICAM. Kasi pinalalabas nila na si Senator Amy pumirma eh. Ibig sabihin, ang pinirma ni Senator Amy siningit nila. Pinalusutan na nila yung mga senador nung umaangal yung mga senador at sinabing pinalusutan kami. Sinisi pa sila. Hindi ba kayo marunong magbasa ng mga pinipirmahan nyo? Baliktad eh. Nambudol sila pananisi, no? Sinisi pa yung biktima eh. Biktima po yung mga senador. Winaisan nyo. Ito lang, hindi. Nagbigay sila ng signature kasi tapos na usapan. Wala yun sa usapan. Madali lang naman po kung sino nagsasabi ng totoo eh. Tama yung isa nating viewer eh. Hindi labas nyo yung minutes of the meeting na tinalakay nyo yung akap. Kung hindi nyo natalakay yan sa BICAM, pinalusot nyo yan. Kung pinalusot nyo yan, nakalusot na nga kayo, sinisisi nyo pa yung nalusutan nyo. Parang sinasabi nyo tatanga-tanga sila. Anyways, maganda yun, di ba? Ilabas nyo yung minutes of the meeting o kung ano man yung pwede nyong ilabas na nagpapakita na sumang-ayon si Senator Amy sa akap. Anyways, tapos na yan, permado na yan. Pero ginagawan talaga nila ng paraan para magkaroon ng isang ahensya na pwedeng pondohan uli. Diba? Kasi yung mga ahensyang yung mga nandoon is na ano na yun. May mga kanya-kanya nang gagawin yun.
So ito, dagdag tayo. Kasi kailangan nga natin, baka gamitin. O, ito sa akin ha, napapagtagmi-tagmi lang natin. Oh. Kung hindi ganon, ang purpose, ay di maganda. Batas na yan, napirma na yan. Ah. Ito lang ang challenge ko. Kasi kasalanan to ni Duterte. Bakit walang mamamayan na umaangal ngayon? Puta ayuda, aangalan mo? Opo, dapat nating angalan kasi hindi po yan ayuda ni Duterte. Pakita po natin ha. Sana po lahat ng mamamayan, ito po gawin natin. Nariyan na yan eh. Ang sinasabi po, merong 500 billion na ayuda. 500 billion. Wow, ang laki. Para lang po magkaroon kayo na ideya. Magkano yung ayuda, budget sa ayuda nung panahon ni Duterte. Ito po kasama pa po rito sa budget na to. Kasama pa po, hindi lang po yung pinamigay na 6,000 to 8,000. Pero ang laki ng ayudang yun, ha? Ang laki. Kung ibibigay nila ngayon yan, hanggang ngayon may pandemic pa. Hindi, di ba? Ang laki niyan. Grabe. Saan naman gagamitin yung ayudang yan kung sakasakaling ipamigay sa mga tao yan ngayon? Saan? Saan gagamitin? Kasi mahirap ang buhay ngayon. Ganun ba? Ganun ba? Oh. O kasi mahal ang bilihin para may pambili. Ganun? Ganun ba yan? No, di ba? Hindi naman kailangan talaga ng tao ngayon yan. Walang nangangailangan ng ayuda ngayon. O alam natin, kailangan ng mga tao ng pera ngayon. Kailangan talaga. Dahil sa hirap ng buhay, sa mahal ng mga bilihin, kailangan talaga nila. Pero yung ganyan, ayuda, is hindi naman kailangan kung tutuusin. Siguro sabihin ng iba, kailangan namin yan, kailangan. Ang mas maganda nga ibigay nyo sa kanila, trabaho. Di ba? Trabahong walang pinipili at hindi ganun kalaki yung mga ini-expect na mga degree. Di ba? Bigyan nyo ng trabaho yung mga Pilipino para maghusa at kumita. At saka syempre, kaysa umasa sa ayuda, mas maganda magbana tayo ng buto. Ganun yan. Kasi parang iniinsulto tayo, taong bayan, iniinsulto tayo sa ganyan na kayo, ganyan lang kayo. Bigyan ko kayo ng pera. Tahimik na kayo. Ganun lang. Hindi naman tayo ganun. Mga bayani natin, hindi ganun. Hindi natin kailangan ipagbili sa kakarampot na piso ang ating dangal. Ganun yan. Kasama po dyan yung pagbili ng bakuna. Okay. Bayanihan 1, 140 billion. Bayanihan 2, 165.5 billion. A total of 305 billion. 305 billion lang, nakatanggap na kayo ng dalawang ayuda. Kung tumanggap kayo ng 6,000, 12,000 ang tinanggap nyo. Para ako nagtitinda. Para ako nagtitinda sa TikTok. Hindi po, mabilisan lang po to. Ngayon po, magkano pinagmamalaki nilang ayuda daw ngayon? 2024 lang, isang taon, ayuda magkano? 500 billion. Tayo ba nagmalaki niyan? Hindi po, sila po. Pinagmamalaki po yan ng mga congressman. So tayo, nakatanggap kayo ng dalawang ayuda, 12,000 to 16,000. Depende kung saan kayo nakatira, di ba? Kung kayo nakatira sa syudad, 16,000 ang tinanggap ninyo. So nag-expect tayo dahil 305 billion lang yun para sa 2 taon. Ngayon, isang taon lang, mag-expect po kayo. Dapat ang tanggapin nyo, mas malaki sa 16,000. Pag hindi po yan tinanggap yung 16,000, nagkabulsahan yan. Maniwala kayo sa akin. Paano nyo ipapaliwanag yun? Ang linaw niyan, no? Kinuwenta natin, 305 billion ang budget, tumanggap kayo ng 16,000. May bakuna pa yun. Ngayon, walang bakuna. Hindi na kami naghahanap ng bakuna. Mahal po yung bakuna. Baka kala nyo, mura yun. 4,000 po isa nun. Kung 3 bakuna kayo, 12,000 po yun. Pwede pa nga natin singilin din yun. Isama na rin natin. 16,000 plus 12,000, 28,000 dapat. Mas malaki pa sa 28,000 ang dapat nyong matanggap na ayuda ngayong 2024. Meron na ba nagpaikot ngayon kung paano kayo kukubra ng ayuda? Sir, Badong, meron naman kami trabaho, ba't kami tatanggap niyan? Sabi, kahit po yung may trabaho, yung akap po, may trabaho ka man, maliit ang sweldo mo, tatanggap ka. Ang dapat lang hindi tumanggap, mga mayayaman lang. Kung ikaw, kabilang ka sa mahirap, tatanggap ka dapat. O dapat 28,000 ang tanggapin mo. Pag hindi 28,000, saan napunta? Tama. Kasi wag na tayong questionin pa natin yan, tapos na yan. Maghanap na tayo ngayon. Magtanong na kayo, magsimula na kayo magtanong sa barangay, sa mga mayor nyo, paano kayo tatanggap ng ayuda? Kasi pag hindi kayo nakatanggap ng ayuda, pinagmamalaki nila may 500 billion sa ayuda, saan napunta? Doon lang kayo may karapatang magalit. Kasi ngayon, lang. Kasi kung pinagkalat nila yan, kailangan ibigay nila yan. Kasi kung 500 billion ayuda,
Tapos, ang matatanggap mo lang, no? Sardinas. 1,000. Di ba? Eh, grabe. Ang laki nun, di ba? Tapos ganun lang ibibigay mo. Or wala ka namang natatanggap. Ibig sabihin, kwentong barbershop lang yun. Bakit ka nga naman magagalit kung tatanggap ka ng ayuda? Pero dapat ang ayudang tatanggapin mo, mas malaki sa tinanggap mo ng 2 ayuda. At may bakuna ka pa. O, 12,000 din yun. 28,000 dapat ang ayuda mo. Ikaw na nakikinig ngayon. Mag-expect ka, mga 30,000 ang ayuda mo dapat. Wow. Para napunta talaga sa ayuda. Nakukuha po natin. Kasi sabi nila ayuda eh. Ang ayuda kay Duterte, ang pag-iisip nyo, direkta binigay sa tao. Eto. Diyan ako nagdududa. Yan ang kaduda-dudang ayuda. Pag hindi po kayo nakatanggap ng ganyang kalaki, ay nagkabulsahan ng ayuda. Tinatawag nilang ayuda para sa mahihirap, hindi nakatanggap ang mahihirap. May PPE pa pala. Biruin nyo. Hindi, Sir Badong, baka mamaya matanggap yan kapag malapit na yung eleksyon. Doon na magkaroon ng mga matitinding ayuda. PPE pa. Kasama rin yan sa budget. Kaya nga po, huwag tayong magmulan dahil po yan, inutang yan. Uutangin po yan para pambigay na ayuda sa inyo. Ah. Sa atin. Ako kasama, wala akong trabaho eh. Susama din ako doon. Di ba? Ay, ayuda Kaya namin. po, ganun po. No? Bigay niyo yung ayuda namin ni Sir Badong, ha? Ganun po natin sisingilin yung mga yan. Kasi kung walang pasabi, kung sila-sila lang at palalabasin lang na pinamigay, hindi po. Yan po magiging pagkakaiba ng Duterteng ayuda at saka ayuda ng magic. Magic ayuda. Di ba? Ayudang magic, hindi po pwede. Wow. Pinagmamalaki. magic ayuda. Sinisiraan nila si Amy Marcos. May commercial po ngayon. No? Ayuda na. Inaawat pa. Oh, inaawat pa raw yung ayuda na. Asan yung ayuda? Wala pa po. Ayuda. Meron na po ba nanawagan? O Inaawat lahat pa. po. Pumunta po kayo rito para magpalista sa ayuda. Oh. Ingat din kayo ba? Dapat pirma lang kayo, may ayuda na. Puta, pagpirma nyo. Yan po para sa ayuda po. Baka PIMB na pinipirma Yari. nyo. Kaya nga ang hirap ngayon eh. 'Di ba? May mga pinipirmahan diyan sa ayuda. Ah, 'di ba? Syempre, hawak-hawak mo yung pera, no, nabigyan ka na. Parang kapag hawak mo na, hindi mo na mapapansin yung yung pirma. Ah, sige, pirma ko na yan, hawak ko na eh. Kasi naghihiba takbo pag hawak na yung pera eh. Isang taon lang po sila. No? Isang taon lang dahil pag hindi kayo nabigyan, talagang nagkalokohan na. Binobola na tayo nitong gobyernong ito. Kasi ang ayuda po talagang pag tinutulang ko yung ayuda pa, kasi alam kong hindi niyo makukuha yan eh. Magtapatan na tayo. Alam ko po hindi mapupunta sa inyo yan. Baka may mapunta sa inyo konti Yun lang. lang. Kaya lang, bakit konti lang? Nung panahon ni Duterte, binigay lahat. Oo. Yun ang maganda. Wala kami natanggap Na-receive. na ayuda galing sa barangay. Na-receive Ayuda namin. na binulsa na. Ayan. Ghost Project. Hindi po pwedeng proyekto yung ayuda. Hindi nila pwedeng i-convert yan. Kasi pag tinawag nilang ayuda, alam nating ayuda, yung ayuda ni Duterte, nakapila kayo, bibigyan kayo ng pera. Okay, bigay niyo na yan, ha? Huwag na po kayo maghangad. Mayayaman na kayo eh. Mga taga-subdivision eh. Problema. Kaya hindi nila ibibigay, nabubulilyaso. Oo. Kaya palalamigin ang issue siguro sa kaibibigay. Po yan ng mga hayaan nyo, ako dapat kung sa inyo, kunwari, ginagamit kayo, ginagamit tayo eh. Para daw ayuda natin. Putya, paano yan? Kung wala. Kung walang mapunta sa inyo. Ito, natating natunghayan ang video na nagbula kay Banat Kapanig TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yon kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay ha. Kayo ba ay may natatanggap ng ayuda dyan ha? 28,000 daw dapat yun. Laki no? At sa akin nga rin parang nag-aano ko dyan na hindi ka naman makakatanggap ng ganun. Di ba? Wala tayong matatanggap na ganyan. Kung sakaling meron is hindi ganun kalaki yan. No, okay na yung pagpasko, pahamham. Comment na lang po kayo mga katunay sa comment box sa inyong mga komento. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.